Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala mayong adlaw kanatong tanan o welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Facebook talaga may be. Anyways, mga katambayan, uban-uban na usap kita, no? Pasensya kagahapon kay wala ta. Nakakanta. Emergency leave ta kagahapon, no? So, karon wala na emergency. Okay na, no? Anyways, mga katambayan, kumusta, no? Kumusta mo diha, no? Human sa mga pila ka mga hitabo dire sa syudad, mga igala. Of course, okay ra gihapon ta, no? Anyways, mga katambayan, ato ang tambayan ang mga nagunang hisgotanan dira sa to ang kuan, no? Tawagan ni maka hisgutan na tong mga kuan na to, no? Mga butang, no? Nga angin na to masayran, mga igala na. But anyways, mga igala, no?
pila naman to kaadlaw mga higala nililabay mga higala na so kada atong kuan so kada atong tawag ato nahitabo dito sa to ang enforcer no kumusta na kaya to kano ba na file na ba ang kaso well ato na isgutan mga katambayan no but anyways dinita una no sa to ang tambayan mga kuan no mga higala ato ang sayron una no ang mga nahimong accomplishment no sa to Land Transportation Office may higala no especially itong mga pila na dakpan violation nagyapon madakpan no dapat ganito basta nanta mag-comment kay basig inuntang basher kay ta no ang actually napoy mga driver nga madakpan gihapon mga higala no wala ga seatbelt no mga malimtan siguro ang seatbelt puti ang kuan na karon kina sa mga bagong sakyan ko di na ma-apply karon sa mga bagong sakyan to mga modern na mga sakyanan kay kuan man good no mo alarm man na pag di ka mag seatbelt no pero ang kuan siguro ana pod katong mga di mag seatbelt katong mga kuan mga pasahero ban nga mga badlungon no so ubay-ubay no so anyways mga higala alang sa to kasayuran mga higala no ug uban pang kuan uban pang angay na to masayro ng mahibaw-an mga higala no ato ang kuno no paminawa no ang accomplishment report sa Land Transportation Office mga higala no pinaagi ni kuan sa naman to pangalan ni Sir Yuri Lim mga higala no ang head sa Law Enforcement Service sa LTO 11 no ayan ang gikuan kagahapon mga higala no sa AFP-NPI dili sa AFP Davao Peace at Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel ato paminawon for the year 2024 marami-rami rin po yung naka-multa no, nagbayad sa mga apprehensions. Total of 58,111. These are apprehension cases handled na nagbayad po. No? Then yung nagtanggap po namin ng mga huli, a total of 55,014 cases na nahuli. In total na po. 2024 po, the whole year. The whole year na po to. No? Total of the apprehension cases na for the region na rin po, not lang Davao City. 55,014. And yung nagbayad po is 58,111. Okay, ano ang mga common sir violation? Okay. Top 1 pa rin po yung seatbelt. So marami pa rin po hindi nagsusot ng seatbelt. Not just here in Davao, but throughout the Davao region na to. What's the figure? A total of 9,291 seatbelt cases for the year 2024. And number 2 po yung helmet. No? A total of 8,673 yung mga nahuli. Then meron din po tayong nahuli for axle overloading. Ito po yung sa mga trucks natin na overloaded passing through our national highways. A total of 386 cases po ang nagsettled nito. And anti-distracted driving, yung gumagamit po ng cellphone while nagda-drive, a total of 111. And for drunk driving, meron pong 4 for last year. So ano yung mga categories sir sa private because like PUVs, PUGs. Idagdag ko na rin po yung for unregistered na unit, a total of 1,804. Purely unregistered to na mga sasakyan. Colorum, we have 134 units. So ilan yung unregistered sir? 1,804. Sa Colorum, it's 134. Yan. For the unregistered, marami pa rin ang motorcycle. Single motorcycle at 1,187. Pangalawa po yung private na sasakyan, 160 units. Pangatlo po is yung mga SUVs natin, mga wagons, 144. Next po yung mga tricycles natin at 118. Then last po yung mga trucks natin at 101.
Meron din mga utility vehicles at 86 and minimal na lang po sa mga jeepneys for hire and privates. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Yuri, no, with regards sa ilang accomplishments, dagandagan niya po nagudakpan gihapon, no? Anyways, not diri atong tan-aw ato silipon diri mga higala bisag gihatag nga datos ni sa LTO, no, to din ni usan na 8750 ang Republic Act 8750 mo ning kuan RA 8750 biskot isa ra ko na download Public Act 8750 seat belt mo nanguna mga higala, no. Total is 9,000 karon punibaba siya compared to kuan ha. Nibaba siya to kuan na from 12,319 sa 2023 na siya sa 9,478, no. Ang nisunod kay ang kuan 10,054 mo na siguro tong kuan Republic Act 10,054 o ang helmet, no. Oy, of course daghan jud may helmet labi wala nakadira sa may sentrong bahin sa Davao mga higala. Sus daghan kay walang helmet mga higala niya. Pinakadaghan mga higala sa operations divisions office mga higala, no. Ang kuan ani mga higala apprehension 8,708 pero mao gyapon ni, no. Pero basta mas bubo ni siya compared sa 9,633 natong 2023, no. So naa din mga higala, no, ang pinakataas nga apprehension nagyapon naa sa Tagum District Office Panabo daghan sa Del Norte no. 1,400 sa Tagum District Office, 2,354 sa Panabo District Office. So mas dagan-dagan din ilaha di ay mas dagan din wala nagagamit og helmet sa Davao del Norte. Oy. No, so mo na mga higala, no, ang ato ang kuan. And anyways mga higala daghan pud katong mga kuan, no, nga apprehensions sa unregistered o kolorum, no. Ay nako naagihapon ni mga pabadlong yapon sa dalan gyapon. But anyways, at least karon stricto na, no, through the leadership, no, karon ni Attorney Ralph Robilio mga higala. Sila na ang tawagan ni ginapaningkamutan nila na, no, nga tanan mga kan is marehistro na gyud, no, kay isa na sa mga nakapa kuan sa ton traffic po din, no, mostly motorcycles, no. Ambot kan din na parehistro. Ay nako. Dugay na problemahan nga mopalit og kuan dili parehistro. Ay nako, kanang mopalit og motor dili dayon iparehistro sa mga kuan sa kanang mga palitanan ninyo og motor. Anyways, may higala balik kita man lang sa mga importante paidumdum ni ato si Biyanan. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan nun, magdagandagan kitag mga nahitabo atong milabay, no, sama sa kung gigon kaganiya sa itong pagsugod, no. Itong mga nilabay yung mga adlaw, no, una katong storya. Actually, last time pa mga, no, mga higala, no. Nagantag mga nadawat na mga dagantag mga nadawat na mga reports, no, on katong mga iskotan sa robbery, no, tapos katalo ng grande, no, sa usa ka kooperatiba dara mga higala o uban pa, no. Pero sumala pa sa Davao City Police Office, no, nagpabilin gyud ang generally peaceful, no, pero ang mga nakapakuan gyud mga katambayan, no, medyo nakapatayog, di man siya tayog mga higala, no. Ito nahitabo dito sa may Jerome ba, no, to sa katong usa ka balot vendor. Ay usa ka balot vendor nga ngingon daw, no, na post man guni dayon budgod nga ingon tulis amo moto daghang na alarma kay min daghan na maguningon safe down Davao po daghan gapon kayo mangingon ana gud na mga kuan. Syempre mga taga Davao
mo palag, no? And it turned out mga igala nga katong yung mga kuan katong tawag gani kanang ato ang katong nagpakatag ato nga kuan no nag-ingon nga ang daghang mga media nga nadamay ato no dito niya na verify. Oh, di ni kalat sa tanan nga tulis no later on ingon nga nara siya nakaaway. Tapos later on na pod no daghang mga plot twist nga nahitabo. Nga katong tawhanan to kay kan po lagi kaya ambot haba sa kuan pero di po na ko siya mabasol pod kay tama po to yung giingon pod nga dili niya trabaho. Amo verify iya is info lang no. Info lang nga naingon anak kamo ni bahala mo verify pod pero ang kanon pod good sa uban good daw kay murag daghan man gud kagihatag gud na kada mga credible na mga storya sa mga media. So, ilaha pod is murag siguro complacency na lang pod sa ubang mga kaubanan ako sa media no nga wala nila gi-verify katungod nagakuan kanya kapila naman na nahitabo pod ng kuan good ay actually kaduha pa lang maninuon to pero murag mao na to mao to hinungdan sa mga well lesson learned pod sa mga kaubanan ako sa media nga dapat mo verify good sa fact ay sa info jud bago mo post no kay lahi beta dire kay paunhanay mao na kultura karon sa social media paunhanay na gyud na no but anyways mga katambayan ato paminaw no ang pahayag ni DCPO no or Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon no regarding aning mga nahitabo sa Davao City ning milabayng mga adlaw. Paminaw na to. Tulis ko no, nga dali kini kalat pero it turned out na complicated ito nga story. Unsa ginabuhat karon sa DCTO no to counter this incidents no nga na kaning tungod aning nga na shooting na ay sa patilas ganit atong kuan tulis as taktong sabing. Unsa ginabuhat ani karon sa DCTO? Yes, sir, Davao City Police Officer, no, naman tayo mga programa, wala man na magundang atong mga programa, sir, nga ato ang ginakandak, especially sa atong mga PCR in charge sa ilapag ato sa mga barangay, apig yun sa sir, ng ato ang mga safety tips, sir, no, and then, sa karon nga mga panghitabo, sir, dili man ta makaingon nga dili na safe ang Davao City. Actually, ikatulog ani ita, sir, no, nga safety city sa Southeast Asia. So nagpasalamat na sir kay katuluta, dili po ni nato makuha siguro kung wala ang pagtinabangay sa tanan, dili lang ni ano sir no sa security forces. So kalampusan ni nato diri sa Davao City nga naapilta no nga safety city sa ato ang Southeast Asia. And then ang Davao City Police Officer sa mga panghitabo karon naningkamot kita sir no nga masolve ang tanang mga cases pinaagi sa pagpaligon sa ato mga intel officers sa ato ang tambayayon sa mga tao nga kuna sila yung mga nahibaw-an is mo adto din sila sa ato mga kapulisan especially diri sa ato mga station commanders nga under sa ilahang area of responsibility. And then ang ato ang counter sir no sa mga nakita nato sa social media especially mga fabricated nga mga issue especially sa katong baguhay lang nga nahitabo unta sir no reminder nga ni sa tanan nga ato ang kapulisan sa Davao City Police Office is dili ni siya i-tolerate pila nato og kaso nga perjury ang perjury sir is nako kayo ni siya og penalty no 8 years to 10 years so dili ta basta-basta mag fabricate og mga allegation nga ikaw ano ka nag-hold up or whatsoever nga mga insidente diha kung dili na siya tinuod kay ipahibalo nato sa tanan nga daghang marites no picturean ka diha nga mao na imong allegation unya mag-trending na sa social media unya kabalo bayata nga kamo abtig kaayo mo no Unanay baya ni unya ato lang remind nga basta mag-ingon mo nga nahitabo na sa imo tinuod lang so wala may problema sa posting sa social media as long as tinuod nga nahitabo dili siya himo-himo kay number 1 gid ana mapiktuhan isang ato ang peace and order security sa atong siyudad sa Davao no ang kapulisan o other security forces na ningkamot nga magpabilin nga malinawan ng atong siyudad sa Davao and naagi uban nga ano ba no para lang makakuha sa iyo attention mga tinguha nga maguba ang atong peace and order security sa atong siyudad sa Davao pero naata diri nagtuyo
ang ato lang hangyo gyud kanunay ma'am no sirs nga at magtinabangay tatanan nga protektahan ang ato ang siyudad sa Davao no, ang ato ang local government unit, the Davao City Police Office and other security forces na ningkamot gid na nga ma-maintain nga atong peace and order dito sa ato ang siyudad sa Davao. And unta tanan ta mag-involve dili lang isalig ang tanan sa security forces. So ang ato ang kadaogan karon kalampusan as di katulong CVCP no, kalampusan natong tanan, and hopefully ang ato ang natawhan dili mag full ano sa pagtabang sa ato ang kapulisan kay gina-acknowledge na mo ma'am ang tanang tabang from the community sa mga na-receive namo, especially sa mga barangay officials na nakipag-coordinate sa ato ang mga station commanders kung saan nahitabo sila ang mga area of responsibility. So, mao to mga igala no, ang pahayag ni Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. So, mao to yung giingon no, kasuhan gyud daw tong no, it turn out magod nang himo-himo di siya storya kay kuan lagi daw gamay ang halin daw. Mo tama ba kung tama ba to? Sayang kuan sorry kayo ate kay ingato day mong gusto ipagawas dito tapos gone wrong no. Gatong daghan nag mga chismoso sa social media sahay ang storya magod no, sama sa kung giingon ni Nanay Sul sa una no, nga may managsud-an kay kung imong ihatod kuhaan. Ang storya pag ihatod dugangan man gid daw na no. Mas may pag ang sud-an na dugangan kaysa ang storya may dugangan no. Ang sud-an kung ihatod nimo na kuhaan man gid na. Pero ang storya dugangan na nila. Mo na hitabo karon. No, wala pa na verify pero kuan. Pero na-post naman, nahitabo na to. Di na to angay balik-balikan pero lesson learned no nga usahay. Imbis nga itong gitago-tago na lang unta, no? Gitago-tago na lang to niya. Wala dili na niya matago no. And pasalamat na kay wala gipanganlan, no? Pero kasuhan man gid daw kas pulis, no? Pasaylo na lang punta nila, no? Pasaylo na lang nila ni kay wala gito. Nagkasakit daw yang mama. Yung sakit sa bato siyang parents, no? Para dili na siya makakuan. Poliso mo pugod kung dili patagmon. Ayun na lang. Anyways, mga katambayan, mga nataigong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao, mga igala. Ako Kauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat ug maayong adlaw ug amping ta kanunay mo sunod na ang balitang pambansa.